Rite of passage para sa mga totoy ang pagpapatuli. Kanina mahigit 150 batang lalaki sa QC ang ika nga nagbinata na. Narito ang report ni Benji Durango. Dito sa Barangay Toro Hill sa QC, taas noo ang may 150 mga totoy na nadatnan namin. Hindi ka natatakot. Regalo ang libreng tuli ng fraternity na nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo. Tingin ko ngayon, dami na kasi ang target lang namin is 150, mukhang over pa Libre rin ng antibiotic kaya di na raw kailangan pang ngumuya ng bayabas. Ang dala na lang ng mga bata, diaryong panlatag sa hihigang lamesa at siyempre, lakas ng loob. Alam mo ba kung anong gagawin nyo ngayon dito? Wala, di ko po alam po Babaeng nurses ang karamihan sa mga nag-volunteer. Ang mga soon-to-be binata, halatang excited. Pero nang simulan na ang pagtuli, eto na ang kanilang sigaw. Si Kyle, di maiwasang mapatili sa hapdi. Tingnan mo siya, Kuya Makmak po. Tingnan mo. All-out support naman si Daddy. Relax ka na lang. Matapos ang isang oras, Natala si Kuya! ang mga nurse, pinawisan daw dahil may kaliitan ng pakay. Malit nga po siya. Tsaka murong po yung ulo. Pero okay naman na po. Pero okay lang. Dahil marami naman sila ngayong na-welcome na mga totoy sa mundo ng pagkabinata. Benji Durango, News 5. Nagsaya naman ang mga environmentalists sa pag-extend ng korte sa Temporary Environmental Protection Order sa pagputol ng mga puno sa paligid ng SM Baguio. Base sa utos ng Environmental Court Branch 5, hindi pwede ituloy ang paglilipat sa mga puno hanggat hindi pa tapos dinggin ang kaso. Yun nga lang, sa 182 na puno, nasa 40 na po ang nabubunot doon. Para sa mga pagpapalawak nga sa SM Baguio, ang gagawing pagpuputol sa mga ito. Mas matinding init pa ang inaasahan ngayong summer ayon sa Pag-asa. Hindi bumaba sa 30 degrees Celsius ang temperatura kaninang tanghali sa malaking bahagi ng Luzon. Dito sa Metro Manila, pumalo sa hanggang 35 degrees ang init. Kahit nga sa Baguio, umabot ang temperatura sa halos 27 degrees Celsius. Pero kung painitan din lang ang labanan, walang tatalo sa Clark, Pampanga, kung saan umabot sa 38.4 degrees ang temperatura kahapon. Ito na ang pinakamainit na temperaturang naitala sa bansa ngayong taon. Umiiral pa rin kasi ang ridge ng high pressure area sa Luzon. Pero sa Mindanao, partikular sa katimugang bahagi, pulo-pulong pag-ulan at pagtulog-pagkidlat ang naranasan. Nakakaapekto naman kasi roon ang trough ng low pressure area. Pinaigting ng PNP ang manhunt operation laban kay Dinagat Congressman Ruben Ecleo Jr. Ito ay matapos ang hatol na guilty sa kanya dahil sa pagpatay sa kanyang misis noong 2002. Habang buhay na pagkakakulong at mahigit 25 milyong pisong danyos ang parusang haharapin ni Ecleo base sa desisyon ng Cebu RTC Branch 10. Sa ngayon, wala pa raw impormasyon ng mga pulis kung nasaan si Ecleo. Pero tiniyak ni PNP Chief Nicanor Bartolome na mauhuli nila si Ecleo sa lalong madaling panahon. Plano naman ng pamilya ni Ecleo na iapela ang desisyon ng korte. No comment naman sa kaso ang pinamumunuan ni Ecleo na Philippine Benevolent Missionaries Association. Kalansay ng tao na hukay sa loob ng New Bilibid Prison. Lalaki na aktuang tumitira ng shabu sa isang motel sa Cebu City at gwardya nag-amok sa Tondo, Maynila. Benji Durango, ikwento mo. Ang mga kalansay na ito ang nahukay ng mga trabahador na gumagawa ng Poso Negro sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kagabi. Inakala pa raw nung una nabuto ito ng hayop. Pero lumalabas daw na kalansay ito ng tao. Sa tansya ng otoridad, 10 taon na itong nakabaon. Na mayroong mga pangyayaring mga away-away ng mga pangkat na hindi natin masasabi talaga as of now kung ano talaga ito. Dahil nga hinihintay pa natin ang resulta ng forensic. Binaturaw ng gripo ng heater ng customer na ito na tumangging magpakilala ang gwardya ng isang motel sa Cebu City.
Tinanong lang daw ng CQ ang suspect kung mag-extend pa ng oras sa kwarto. Pero na bad trip daw ito dahil naistorbo sa pagdodroga. Nahulihan ng suspect ng mga paraphernalia na ginamit daw sa pagtira ng shabu. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Makapal na usok ang gumising sa mga residente ng Punta Santa Ana, Maynila kaninang alas 6 ng umaga. Ang mga bumbero nagkanda kumahog sa pag-apula sa sunog na nagsimula raw sa isang apartment. Allegedly, naiwan na electric fan. Pero imbestigahan pa. 40 pamilya ang nasunugan. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang danyo sa sunog. Puno ng putik ang gwardyang si Felipe Dalina sa presinto ng Tondo, Maynila. Halata ring lango pa sa alak ang gwardya. Tinupakan daw si Dalina ng taong bayan matapos mag-amok. Dumaan po ako sa harap ng pinipwestuhan niya. Sabi po niya sa akin, minura po niya ako, tapos sabi po na bukas daw po, patay na ako. May hawak po siyang samurai. Hindi nga daw po siya alis doon. Wala siyang napapatay sa amin. Todo deny naman ng CQ sa akusasyon sa kanya. Kinasuhan pa rin siya ng physical injuries at breach of peace. Benji Durango, News 5. Mahigit 20 patay sa banggaan ng bus at truck sa China. Bahay na ala Egyptian Pyramid for sale sa Arizona. At Titanic Memorial Cruise naglayag na sa Atlantic Ocean. Ikwento mo, Trish Roque. Wasak na wasak ang bus at truck na nagsalpukan sa isang highway sa Anhui Province sa China. 200 tao ang patay sa aksidente habang ginagamot pa ang 2 survivor. Hindi pa malinaw kung bakit nagbanggaan ang 2 sasakyan. Tulong-tulong ang mga bumbero para maalis sa pagkakaipit ang mga pasahero ng 2 tren na nagbanggaan sa Frankfurt, Germany. 3 ang patay habang 13 sugatan sa insidente. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng banggaan. Sa unang tingin, akala mong mga bato ang naglalaglagan sa Guizhou, China. Pero sa malapitan, mga tipak-tipak pala itong yelo o hailstorm. Kabasag-basag ang mga salmi ng mga bahay dahil dito. Nagsara rin ang ilang mga kalsada dahil sa kapal ng ice. Kung trip mo ang mga pyramid sa Egypt, para sa iyo ang bahay na ito na for sale sa Arizona. Hango raw sa mga piramide sa Cairo ang mansyon na ibinibenta ng $250 milyon o mahigit 20 million pesos. Ibinagbibili ito ng may-ari dahil sapat na raw ang kanilang Egyptian experience ng kanyang pumanaw na asawa. Naglayag na ang Titanic Memorial Cruise papuntang Atlantic Ocean. Ang mga pasahero nito, mga panatiko ng cruise ship na lumubog 100 taon nang nakakalipas. Bukod sa banda, kumpleto rin sa costume ang mga sakay ng barko. At ang mga inihahain sa kanilang pagkain at alak, dati ring inihapag sa mga pasahero noon ng Titanic. Lumubog ang Titanic noong April 14, 1912 matapos bumangga sa dambuhalang yelo. Trish Roque, News 5. Sisiguraduhin daw ni US President Barack Obama na lalong ma-isolate ang North Korea. Iyan ay matapos itong ituloy ang pagpapalipad ng missile sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang bansa. Ayon kay Obama, malinaw itong paglabag sa UN Security Council resolution. Binitikos din ng US President ang paggastos ng North Korea ng $100 milyong para sa missile launch na sa kabila ng problema sa gutom ng kanilang bansa. Hindi rin maiwasan o naiwasan ni Obama na pintasan ng kakulangan ng North Korea sa kakayahang mag-launch ng missile. Mahigit 1 dekada na raw kasi itong ginagawa ng North Korea pero hanggang ngayon ay bigo pa rin sila. Nag-trending worldwide sa Twitter ang muntik ng pagkakatanggal ni Filipino-Mexican Jessica Sanchez sa American Idol. Pero marami sa mga comment, negatibo. Hindi kasi nasipa sa American Idol si Jessica dahil ginamit ng mga judge ang kanilang power to save. Pero minasama ito ng ilang viewers. Lumalabas daw na may favoritism ang mga judge. Feeling daw kasi ng fans masyadong ipinagpipilitan sa kanila kung sino ang dapat nilang iboto. Dahil dito, posibleng lumiit daw ang tsansa ni Jessica na makuha ang boto ng fans dahil na bad trip ang mga ito. Susunod sa aksyon para sa mga nature lover, may ecological sanctuary sa Baguio City na swak sa inyo. Kilalanin ang 73-year-old na lolo na hato pa rin sa paglalaro ng tennis. Angelina Jolie at Brad Pitt
Sa simbahan na nga ba ang tuloy ng 7 taon nilang relasyon?